Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya at kapayapaan ng ating Diyos Ama at Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. At sumayin. Bilang nakakatipon ng mga anak ng Diyos, buong pananalig nating hilingin ang pagpapatawad ng Panginoon, pagkat siya'y puspos ng kagandahang loob at dakilang habag. Panginoong Hesus, napadito ka upang makibahagi sa kahinaan ng aming pagkatao. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, napadito ka upang hilumin kami sa aming mga karamdaman at pagdurusa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, napadito ka upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Umalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon ating Diyos namin ang langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Panginoon, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na luluklok sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Nagsalita si Job at sinabi niya, "Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas. Siya'y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad, para siya'y manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad. Maraming buwan na ang lumipas, walang layo ng buhay ko, at tuwing sasapit ang gabi, ay namimighati ako. Ang gabi ay matagal, wari wala ng umaga, di mapanatag sa higaan at palaging balisa. Mga araw ng buhay ko'y mabilis na nalalagas, pag-asa ko'y lumalabo at matuling tumatakas. O Diyos, iyong alalahaning ang buhay ko'y parang hangin, ang ligaya ng buhay ko'y napalitan na ng lagim." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit, at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem mula niyang
muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas, ang taglay niyang karunungan ay walang nakasusukat. Yaong mapagkumbabay siya niyang itataas, ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Panginoon ay purihin, siya ay nagpapagaling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayo't nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na ako magmalaki. Iyan ang tungkulin iniatang sa akin. Saab ako kung hindi ko ipapangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa aking tungkulin, sapagkat ito'y pinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilanman lamang ay mailigtas ko sa kahit anong paraan. Ginagawa ko ito, ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita, upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay tumuloy sa bahay nina Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan na sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman,
at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus. Nagtungo sa isang puok na ilang at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, "Hinahanap po kayo ng lahat." Ngunit sinabi ni Jesus, "Kailangan pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum." At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Ang magandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka Puri ka namin, namin. Panginoong Heso Kristo. Hindi madali ang buhay. Alam ito ng Diyos, kaya ito'y nasulat sa Biblia. Narinig natin ang sabi ni Job, "Ang buhay ng tao'y sagana sa hirap, bat-bat ng tiisin at lungkot ang dinaranas." Sa araw na nahihirapan tayo sa ating mga gawain, naghahangad na lang tayo na matapos ng araw upang tayo ay makapahinga. Stress na stress tayo. Pagdating naman ng gabi, hindi tayo nakakatulog. Namumblema din tayo sa buhay kung puno ng abalahin. Parang ang haba ng gabi na paikot-ikot na lang tayo sa higaan. Alam ng Diyos ang kahirapan natin sa buhay. Hindi lang niya alam, naranasan din ito ng Diyos sapagkat kay Jesus siya ay naging tao. Hindi naman ito ang plano ng Diyos na mahirapan tayo sa buhay. Gusto niya na maging kaaya-aya ang buhay natin. Kaya nilagay nga tayo sa paraiso. Dahil sa ating kasalanan, kaya tayo nagkaganito. Wala na tayo sa paraiso ngayon. Mas pinili natin ang boses kasi ng ahas kaysa ang salita ng Diyos. Mas naniwala tayo sa kasamaan kaysa Diyos. Kaya ang lahat, yan ang lahat ng kasalanan. Mas naniniwala tayo sa tawag ng laman, sa paanyaya ng barkada, sa mga pangako ng advertisements, kaysa sinasabi ng ating budhi at na magagandang aral na binibigay ng ating mga magulang, ng mga katikista, ng mga pari at mga lay ministers natin. Dahil dito, hirap tayo sa buhay. Yan ang dahilan bakit mahirap ang buhay, bat-bat ng mga tiisin. Kaya pinadala ng Diyos ang kanyang anak upang tayo'y tulungan at iligtas. Hindi parusahan o ipahamak man. Pinakita ang pagliligtas na ito ni Jesus sa ating ebanghelyo. Tumutulong siya kung saan may pangangailangan. Nung ipaalam sa kanya na may mataas na lagnat ang biyanan ni Pedro, pinuntahan niya ito, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noong dinala ng mga tao sa kanya ang mga may sakit, paglubog ng araw, ibig sabihin pagkatapos na ng araw ng pamamahinga, kaya maaari na silang magbuhat ng mga may sakit nila. Pinagaling niya silang lahat, kahit na malalim na ang gabi. Pinalayas niya ang mga demonyo sa mga inaalihan nito. Gumawa siya ng kabutihan sa mga tao. Siguro napagod din si Jesus
sa buong araw ng kanyang pangangaral at pagpapagaling. Pero kinaumagahan, maaga pa siyang nagising at pumunta sa tahimik na lugar para magdasal. Hindi lang nagdarasal si Jesus kasi libre siya, kasi may panahon siya. Hinahanapan niya at binibigyan ito ng panahon. Dahil siya ay nagdarasal, alam niya ang kanyang misyon. Aware siya kung anong ipinapagawa sa kanya ng Diyos. Alam niya kung ano ang kalooban ng Ama para sa kanya. Mga kapatid, hindi lamang tayo nagdarasal upang magbigay ng ating kahilingan sa Diyos, sa bagay alam niya na ang ating pangangailangan. Higit sa lahat, nagdarasal tayo upang malaman ang kagustuhan ng Diyos na dapat nating gawin. Kaya noong hinanap siya ni Pedro nang maliwanag na ang araw at hinikayat na bumalik sa Capernaum kasi hinahanap na siya ng mga tao doon, hindi siya nagpadala sa kagustuhan ng tao, sa popular demand. Kung sa bagay, mas madali na bumalik sa Capernaum. Kilala na siya ng mga tao at sila'y hangang-hanga sa kanya. Pero hindi. Hindi yan ang plano ng Ama. Kaya sinabi niya, kailangan na pumunta rin tayo sa kalapit bayan upang doon mangaral at tumulong sa mga tao. Kaya yan ang naging buhay niya. Pumupunta sa iba't ibang mga lugar upang makatagpo ang mga tao na kailangan ding makarinig ng magandang balita. Hindi lamang siya na natili sa isang lugar na pinupuntahan ng mga tao, siya mismo ang pumupunta sa kanila. Ang buhay na ito ni Jesus at ang pagmamalasakit na maabot ang mga tao ay siya ring naging buhay ni Pablo. Siya rin ay pumunta sa iba't ibang mga lungsod ng empero ng Roma, lalo na sa mga hindi pa naabot ng magandang balita upang doon ipahayag din ang kaligtasan. Nakikita niya na ito'y isang tungkulin na iniatas sa kanya. Ito ay misyon na ipinagkatiwala sa kanya. Kaya nasabi niya, sa Aba ko, kawawa ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Kaya nangaral siya ng walang bayad. Mabuting katiwala siya ng magandang balita. Ngunit hindi lang siya nangaral. Binabagay niya ang kanyang pamumuhay ayon sa mga kausap niya upang maintindihan siya at madali nilang matanggap ang kanyang mensahe. Naging mahirap siya kung kausap niya ang mga mahihirap. Naging mahina siya sa mga mahihina. At gumagamit naman siya ng karunungan sa mga marurunong. Ang lahat ng ito'y ginagawa niya alang-alang sa magandang balita. Dahil sa ginawa ni Jesus na palaging nangangaral at nagsasabuhay ng mga aral ng Diyos, sinundan naman siya ni Pablo at ng mga apostol. Ginawa rin ito ng mga misyonero sa kasaysayan ng simbahan. Kaya nakarating sa atin dito sa Pilipinas ang magandang balita. Ang pananalig sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin at malampasan ang mga kahirapan sa buhay. Ano ba ang naibibigay ng pananampalataya sa Diyos? Hindi naman ito nagbibigay ng pera o ng trabaho o ng material na bagay. Ang pananalig sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng katatagan sa harap ng mga kahirapan sa buhay. Ang katatagan na ito ay galing sa ating pananalig na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Ang katatagan na ito ay galing sa ating pananalig na mahal tayo ng Diyos at ginagabayan niya tayo
tungo sa Kanya. Ang katatagan na ito ay galing sa kasiguraduhan na may patutunguhan at may kabuluhan ang ating buhay kasama na ng ating kahirapan. Ang direksyon na ito ay tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya hindi lang sapat na manalig sa Diyos, manalig tayo sa Kanyang pag-ibig sa atin, na hanggang ngayon ay present siya sa buhay natin, alam niya ang nangyayari sa atin. Nalalaman niya ito, nalaman natin ito dahil sa mga taong nagpapayag sa atin ng magandang balita. Pumunta sila sa misyon, lumapit sila sa atin, tanggapin natin ang balitang dala nila at ipagpatuloy natin ibalita din ito sa iba. Tayong nakinabang sa magandang balita ay ibahagi din natin ito sa iba. Yan ang pagiging mabuting katiwala na magandang balita. Hindi ba naging slogan din natin ng mga nakaraang taon, gifted to give? Ibahagi natin ang mayroon tayo. Ito ang tunay na pagpapahalaga sa magandang balita. Tanggapin natin ito, isabuhay natin at ibahagi din natin sa iba. Ngayong linggo, hinihikaya tayo ng simbahan na mamulat sa isang napakasamang pangyayari ngayon, ang tinatawag na white slavery o ang pangangalakal sa mga tao, human trafficking. Hanggang ngayon, pinagbibili ang mga tao at ang karamihan sa kanila ay ang mga bata at mga babae. Kinukuha sila, nililin lang, dinudukot at halos kinukulong para magtrabaho sa mga mababang sweldo o para gamitin sa sex. Pinagkakakitaan ang kapwa-tao. Mag-ingat po tayo sa ganitong gawain. Lalo-lalo na sa mga lugar na malalayo tulad ng Palawan, tourist destination. Pero diyan din nangyayari ang human trafficking. Huwag ipagbili ang ating katawan. Huwag magpaalipin sa iba. Napakalaki ng business ng human trafficking na ito ay sumusunod lang sa arms trade at sa drug business sa laki ng halaga na nakukuha dito. Ipagdasal natin na hindi tayo mabiktima dito at maging mapagmasid tayo sa mga gumagawa nito. Madalas daw ang umaalok sa ganitong gawain ay mga kakilala o kamag-anak din natin. Umaalok na magtrabaho sa ibang lugar o sa abroad pa sa mga inosenteng tao at madaling maloko at pakinabangan ng iba. Mahirap na po ang buhay. Mas masama pa, pinahihirap pa ng buhay. At pinahihirap ang buhay ng ganitong mga gawain na masasama, no, na inaalipin ang ating kapwa. Maging maingat tayo at palakasin natin ang ating sarili at magdasal. Hindi sana tayo mabiktima at ang mga nabiktima ay sana makalaya at itigil na ang ganitong gawain. Mga kapatid, sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya sa Diyos na nagmamahal sa atin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay nilibing, na naog sa roroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatay naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong pananalig tayong dumulog sa trono ng banal na awa at ilahad ang ating mga kahilingan sa Panginoon sa matibay na pag-asang diringgin niya tayo. Sabihin natin sa bawat dasal, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa idang simbahan na patuloy nagsasagawa na mapagpagaling na misyon ni Kristo, naway tupdin niya ito ng mga buong katapatan at kabukasang palad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng katulong sa pangaral ng mabuting balita, naway matamo nila ang bunga ng kanilang paglilingkod sa buhay ng kanilang kawan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, nurse, at lahat ng natataguyod sa kalusugan, naway makita nila si Jesus sa kanilang mga pasyente at gamutin nila ang mga ito ng buong ingat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at matatanda, naway matagpuan nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kasama sa pamayanan ang pagkalinga upang mapasan nila ang kanilang krus na marangal at may pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga asapi sa ating pamayanan, naway matuto tayo kay Jesus kung paano maging maynaon sa lahat at puno ng sigla para sa pangangaral na mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway puspusin tayo ng Espiritu Santo ng paggalang sa kabanalan ng buhay ng tao upang maatulong tayo sa lahat na nagsasikap na ipagtaguyod ang kalagan nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming tumulad kay Jesus, ang tao para sa iba, ng buong habag na nakikitungo sa mga nagtitiis ng anumang pagdurusa. Matutunawa kami sa Kanyang maging malapit sa mga may sawing palad at para sa kanila'y maging mga kasangkapan ng iyong mapagpagaling na pagmamahal. Ikaw na nabubuhay tagahari, magpakailanman. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, maakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito.
Handog ng bayang umaasat, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang naktakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y So'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito po si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako Dapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapagpakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo ko ang inyong mga ulo at tumingin ang pagpapala sa Diyos. Pagkalooban nawa kayo ng Diyos ng kalusugan upang makatulong kayo sa kapakanan ng iyong mag-anak at sa iba pang kasama sa pamayanan. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng pusong mahabagin sa lahat ng nagdurusa, nang kayo'y maging para sa kanila isang tanda at kasangkapan ng kanyang nakagagaling na pagmamahal. Amen. Pagkalooban nawa niya kayo ng pang-unawa
sa kabanalan sa buhay at lalo na ng buhay pantao. Tulungan naman niya kayong magtanggol at mangalaga nito para sa kabutihan ng sangkatauhan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan at paglingkuran ang Panginoon sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.